Selfie tatlo. Ayoko nga. Ayan. Hindi nga ako gumagawa niyan selfie. So may selfie ka na naman. Ako. Uso ngayon kasi ang mag-take ng mga self-portraits. Hindi ko matutunan yan eh. Hindi pa gusto mo pa-picture, sabihin ko na lang, Chris, kunan mga ako dito. Ganon. Hindi kasi minsan, wala kang kasama na mag-take ng picture mo. Eh, lalo pa kung maganda yung background mo. So, ganon? Oo. So, parang meron kang remembrance, di ba? So, selfie ka. Tapos, tama-tama, dahil ngayon... okay lang naman yun. Kung kukunan mo na ng natural lang yung itsura mo. Eh, di ba nag-emote pa eh? Yung iba. Pouting lips, di ba? Ganyan. Tapos, talagang dapat yung chin daw, nakalapit sa... Parang mga gano'n. Baka gano'n. Pero tama-tama itong usapan natin ito ngayon kasi Throwback Thursday na naman ngayon. Pag nakikita ko gano'n, sabi ko, ano may selfie? So makikita ko lang, solo lang siya. Solo alam mo, pala actually, to be very honest Susan, talagang recently ko lang nalaman yung selfie na yan. Sabi ko, ano yung selfie na yan? Tapos yung pala, saka yung Throwback Thursday. Yung kukunan mo yung sarili mo. Throwback Thursday, tapos bigla ko sabi, Thursday ba ngayon? Hindi naman, Friday naman. So parang sabi ko, so Throwback Thursday lang. Lang ng one day. Ng pagpo-post. So sabi ko ba, so Thursday ka lang pwede mag-post ng lumang picture. Actually, hindi yata eh. Alamin natin yan sa ating... natin. Bakit nga ba uso ito? Ano ba yung hatid nito? Meron bang fulfillment ito sa isang taong gumagawa ng ganito? Nagsiselfie-selfie. Si Chris ba nagsiselfie? Makakasama natin si Edison Victorina, isang digital marketing trainer, para sagutin ang ating mga katanungan. Good morning sa iyo, Edison. Hello, good morning. Yung selfie ba, galing sa salitang selfish? Yeah, malapit actually. Di ba? Kasi pag sinabing selfish, di ba? Parang pinagandang selfish. Pinasosyal. Nandun yung kasi pangit eh. Narcissistic nature. Kasi pag sinabi, ito napaka-selfish mo na. Di ba? Negative ang connotation. So when you say selfie, para meron pagkasosyal, ano? Selfie ka lang. Or probably dahil nga mag-isa ka lang, ginagawa mo yung ano, parang umi-effort ka. Sariling sikap, 'di ba? Yung ibang karamihan sa mga Twitter users o kaya yung mga Instagram dumadami users. Na ba sila ngayon, Edison, yung mga selfie? Actually, matagal na yung selfie na yan. Matagal na yan? Panahon pa ng Friendster yan. Talaga? Masyado naman kami late. Ngayon lang pinaganda yung term, no? So, ano tawag ng panahon ng Friendster? Actually, wala pang tawag eh. Friendship? Sila pwedeng nagsasarili. Nagsasarili. Sariling kayod, ganon. Sariling kuha. SK. Selfie daw pag mag-isa, selfish pag marami. Pangit kasi pakinggan. Selfish kasi negative. Diba? Ito napaka-selfish mo naman, parang makasarili ka. So pag selfie, iba ang dating eh, no? May trend. May social eh. Kahapon nga yung sa taga-aban natin. Ano? Sa taga-aban, nag-gano siya. Sabi niya, intay-intay lang sa mga reporter. Sama naghihintay. Airport, ang background niya, airport, gano'n. So, ang dami ko nakikitang ganyan sa mga social networking site. So, ba't nauuso to? Actually kasi karamihan naman yung iba na kumukuha ng atensyon. Ay, gano'n? Oo. Gano'n so, hindi selfie tawag doon. KSP. Yung iba naman, nagandahan sa lugar, nataon na mag-isa ka lang. So, wala kang kasamang kumuha. Siguro walang yung mga passers-by na pwedeng pakiusap. Picture lang. Kasi lahat sila, halimbawa, experience ko, yung pinost ko sa Twitter at sa Instagram, ang experience ko, lahat ng mga tao sa paligid, talagang busy sa pagtitake din ng pictures. So, syempre, wala na akong mahihinga ng tulong para mag-take ng Kasi pag humingi ka sa kanila ng favor, parang maiinis. Sabihin, ako nga, hindi nga ako magkanda ugaga sa pagkuha ko. Or yung iba naman, para hindi na kayo mag-selfie, pipicturan mo siya, pipicturan ka rin niya. Kung may kasama ka. Kung may kasama. Kung wala ka kasama. Talagang makuha ka talaga. Sarili mo talaga. Sabi dito, ayon doon sa isang writer sa Amerika, nagiging self-absorbed na raw kasi ang karamihan sa mga nahuhumali sa pagkuha ng selfie. Sa palagay mo, Edison? Bakit absorbed yung mga tao? Actually kasi lalo na pagdating sa Facebook so maganda kasi yung may nakita kang lugar, then kukunan mo yung yung sarili mo. Tapos ipopost mo sa social media, then mapapansin mo ang dami nagla-like, ang dami nag-share, ang dami nagko-comment. So dapat
Parang Tapos minsan okay. nagkakaroon ka ng mga new followers, Yes, no? oo, nagkikreate ng new followers. Yun ba talaga ang ano ng social media, yung para makaano ka ng Kasi marami? pagdating sa social media, it's all about you eh. Your branding, who you are, ano yung okay. authenticity mo. Okay, so ganun yun. So parang okay, ako na-appreciate ko naman pagka nakita kong maganda din talaga yung background. Ay, saan kaya ito? Oo, Di ba diba? nagkakaroon ka ng curiosity na, saan kaya ito? Pero pagka ang background lang, halimbawa, wall. Yung nga lang talaga ng tao. Yung iba, talagang may pouting lips pa. Ayan, Ayan, nakikita yan, natin. ano tawag Tapos, yan, selfie. yung mata niya, Ayan. Tapos meron pang yung dila, Ano tawag yan? nilalabas. Selfie din ba yan? Selfie? Ayan, selfie yan. Bakit kailangan ganun ka, yung talagang may Pag- pose pa talaga na kakaiba? Oo nga, bakit? Actually, it creates Pakit lang, pakit. self-fulfillment. Depende sa sa intention, sa hilig ng isang tao, sa personality. Oo, so Ginawa mo talagang... na ba yan? Ay, yung Yung hindi yung nagpa-pouting ganun. lips ka, Hindi, yan? hindi. Baka si Parang- Cesar. Uy, marami akong kalalang ganyan. Mahilig Oo. mag-pout ng lips. Parang pag tinitingnan ko kasi parang hindi naman bagay sa akin. Ano ba yan? So, may ano ba kayo kung record kung gaano karami o binibase nyo lang doon sa dami ng nakikita nyo sa mga social networking site? Yeah, binibase din sa Wala. sa dami. Kasi ang users Walang mo record kasi parang million-million. Oo, Halimbawa, oo. Twitter users lang, million. Oo, meron. Facebook. Tapos mga Instagram, lumalaki na rin. So, I think it will be very hard to Oo. record yung kung ilan. ilan per day yung mga nagsiselfie. no? Yeah, actually meron mga applications, mga softwares that you can use to grab kung ilan ng statistics. Kaya lang with the picture medyo mahirap Mahirap. gawin, no? Oo. Hindi katulad kasi pag mga text or mga content, it's more on may hashtags eh. Kunin mo kaya ang tulong ng NSO? Pero sabi mo, hindi ito ngayon lang nangyari, even during the Dati time pa? of, Yeah, during the time of Friendster. Friendster. Friendster, Nung parang- talagang nauuso yung mga, camera Yeah, sa camera phone. Yan. Oo. Kaya nga ang nangyari, ang camera phone napunta, may camera na rin sa harap eh. Oo, ayun nga. Kasi ang hirap naman Ang pala hirap. talaga kapag halimbawa nasa ganun likod na ba lang. ngayon ang camera? Nasa harap na? Oo, Yeah, meron na pwede yan. na yan. I-shift mo lang eh. May Ganun. pipindutin Tapos kang ganyan. makikita mo na sarili mo. Oo. Okay. Sige nga. Try ko nga yan. Oo, Kaya dapat naman i-try yung, mo rin. yung- Pero ano ba yung madalas na edad na nagsa-selfie? Meron bang ano yan, age bracket ba yan? Actually, nasa 16 to 25 yan ang Oo, karamihan. kaya pala mahilig ka, Maris. Thank you, ate. Nag-ate talaga. Kaya pala naiwanan ako. Hindi. May Dapat age i-try mo bracket rin. pala. Kasi So, yung mga teenager, mahirap ayan. yung Yeah, teenagers na madaling Oh, salita. sa bagay, okay lang ako sa mga teenager kasi parang ano yun, na edad nila na nag-experiment sila, nag-explore sila, nagpapa-cute. Kasi pagka mga teenager, okay lang naman magpa-cute, di ba? Oo, pero sa totoo nga lang talaga, kailangan mo rin practicein para kapag nasa isang lugar ka, lalo tayo, di ba, ang dami nating pinupuntahan. Practicing ko ngayon. Oo, ang dami natin pinupuntahan. Ngayon, makita mo ang ganda ng background mo. Para may remembrance ka man lang, di ba? Tapos walang kukuha sa'yo. Ikaw na lang. Ano kaya ito, Edison, sa tingin mo? Trend lang to o mawawala din? Actually, siguro yung salitang selfie, yung momentum, yung ingay ng selfie, no? As a trend. Kaya lang yung execution, yung practice na pagkuha mag-isa, tuloy-tuloy yan, hindi na Tuloy-tuloy mawawala na. yan. O sa kapag nakita nilang marami namang may mga nakaka-appreciate ng ginagawa nila, eh di tutuloy. Sabi mo nga, panahon pa ng Friendster Oo, pala panahon yan pa eh. ng At Friendster, wala pa 10 kapag years ago. pagdating ng ibang panahon, iba natawag siguro dyan. Oo. Oo, tutok sarili. Pero yun nga tinatanong ko, wala namang masama na ginagawa mo yun. di ba? Wala naman. Ako wala din naman ako nakikitang masama. Kaya lang sana yung mga maggaganyan, yung background nyo, gandahan nyo, wag lang yung wall. Eh gusto na nga nila, yung mukha nila yung papakita eh. Okay lang kung okay lang yun. Sige, basta May mga ibang mga kabataan O sige, talaga basta na kung maganda magpa-cute, okay lang. Yeah. ganun. Ayan. Yung mga artista, yan, ako, maraming followers yan kasi, no? Oo. Kahit magngumiti lang ang isang artista. Tsaka iba gusto lang nila ipakita yung OOTD. Ano yun? Hashtag OOTD. Ano yung OOTD? Outfit of the day. Ano ba yan? Mga OOTD na yan? Outfit May of ganun the ba yan? day. Oo. May kilala ako isang ganyan. May makakausap tayo ngayon, si Professor. Kung may mga OOTD ka pa. Oo, nalaman ko lang yan kahapon eh. Andrada, isang sociologist sa UP Diliman. Prof, good morning po. Good morning, Prof. Good morning po.
Napapanood niyo po ba yung mga, nakikita niyo na po ba, Prof, yung mga selfie-selfie? Oo. Very familiar tayo sa mga selfie at saka iba pang mga sabihin natin na invento na mga events o kaya practices sa social media. Ano sa tingin niyo yung ano niya? Meron bang magandang idinudulot sa atin yan? Sa mga tao, lalo na sa mga kabataan na siya mukhang madaling maapektuhan yan? Actually, yung selfie nga, hindi lang siya sa age ng Friendster o Facebook at Twitter, no? Actually, yung concept natin ng selfie o yung self-portrait, talagang nagde-date back pa yan doon sa panahon ng pagpipinta, no? Kung kailan natutunan ng tao na gumamit ng, sabihin natin, lapis o kaya ng mga bato para mag-record ng kanilang personal o kaya social history, no? Kaya lang dito sa age ng tinatawag natin na mechanical reproduction, ibig sabihin, naging available sa mga tao itong digital technology na mas mura, katulad ng camera sa mga cellphone, kayang-kaya na ngayon ng mga tao na mag-take o kumuha ng kanilang mga larawan ng mas marami. Kasi kung naalala nyo dati, Maris, tsaka Susan, yung pagkuha dati ng mga larawan, bilang na bilang yung paggamit mo ng shots, di ba? Kasi ipapaano mo yan, ipapaprint mo yan, di ba? Ipapaprint, oo. So, hindi masyado nag-aaksaya yung tao ng oras sa pagsiselfie. No? Pero meron siyang panaka-naka, no? Hinuhuli niya yung sandali. No? Pero sa kasalukuyan, dahil nga kailangan mo lang ng memory card para mag-record ng maraming pictures mo, selfie man yan o hindi, ay kuha lang ng kuha yung mga tao. Merong sense of self-fulfillment yan sa tao. Pagpapakita yan ng expression o self-expression yan, no? At the same time, din yan very emotional din naman yung mga kabataan, no? Tsaka yung mga matatanda na gumagamit o kumakasangkapan ng selfie. Kasi gusto niya ipakita kung ano yung mga naisa ipahayag. Halimbawa, kung mapapansin nyo, merong mga estudyante, di ba recently yung Commission on Higher Education ay nag-approve yan ng almost 400 na pagtaas ng mga matrikula all over the Philippines. So, makikita mo, merong mga kabataang estudyante, ang ginawa nila sa selfie nila, expression against doon sa tuition increase. So, pwede magkaroon yan ng ibang angulo. Doon nila ine-express nila sa pamamagitan ng mga ganong mga selfie moment. Ayan. Pero Prof, yung mga throwback Thursday, kailan ba ito nauso? Yung Throwback Thursday kasi, ang naaalala ko pa nga bago yung Throwback Thursday, yung Senti Sabado na pinasimulan ni Tonyo Cruz. Senti Sabado? Yung every Saturday, nagtitweet ka lang ng mga sentimental things. No? Hindi ko nabalitaan yun, Ano po? Hindi daw nabalitaan. Hindi ko nabalitaan yung Senti Sabado na yan. Hindi ko nabalitaan yung Senti Sabado. Nakalita ba yan, no? Maano yan siguro ilang taon yan. Hanggang ngayon may Senti Sabado pa rin. Pero yung Throwback Thursday kasi, mas naging sabihin natin palatak sa kasalukuyan kasi may involvement doon ng photos, no? Ang criteria ngayon sa sa Throwback Thursday ay kailangan kang mag-post ng alaala mo ng picture ng nakaraan. Hindi necessarily na naganap ng Thursday. Yung ibang tao kasi akala nila Throwback Thursday ay every Thursday dapat na alaala or memory yung kanilang ilalagay, no? Pero hindi. Anything of the past. Actually, pwede nga yung ginawa mo last week o yung ginawa mo kahapon ay pwede maging bahagi ng Throwback Thursday. Basta anything na sentimental or anything na merong malaking impact sa'yo na alaala o memory. Yun yung ipopost mo na photo. So, hindi lang pala yung dapat, yung picture lang ng mga old photos mo. Dapat merong kahulugan sa buhay mo. Oo. Halimbawa, pag nag-post ka nung Throwback Thursday na larawan mo or photo mo, dapat may kasama yun na description kung bakit yun yung inilalagay mo bilang alaala mo for this Thursday. So, Prof, ito ba ay representasyon ng narcissismo o talagang nostalgic lang tayong mga Pinoy? Ayun, hindi natin sila maikakahon bilang purely sentimentalism o purely nostalgia o kaya purely
narcissism. Kasi may mga tao talaga na very narcissistic. Sabi nga nila, yung incidence ng narcissism sa age ng social media, tumaas yan eh. No? Talaga, yung pinagkikwentuhan nyo kanina, di ba, na pag magpo-post ako ng picture ko na nakadila, paramihan tayo ng magla-like sa akin, 1 million sa'yo, 10. Ayan, no? So, part kaya nung narcissism, no? Ng adventurism ng mga kabataan. No? Pero marami nga yung iba, talagang yung mga middle class na katulad natin, no? At mga kabataan na katulad ni Susan, no? Ito yung paraan ng pagpapahayag nila ng mga memories, no? Kaya meron din nostalgia talaga na malaking component. Alam nyo, kapag pinag-aralan natin yung history ng photography, malalaman natin na it is really a recording of history. No? So, pero Prof, ito ho, talagang may malaking factor dito, yung technology natin, itong mga, like yung mga cellphone nga natin, yung mga gadget, di ba? Kaya, mas nagiging palasak ito at nagiging parang common practice among, di ba, sa karamihan. Oo, kasi alam mo, yung mga selfie ngayon, di ba sabi ko nga, parang mas mura na kasi ngayon mag-record ng history. No? Hindi katulad dati na kung gusto natin ng visual history, ibig sabihin memory sa pamamagitan ng larawan. Di ba, bibilangay mo muna, 24 shots lang yung film na binili ko sa ganitong, kung Kodak man yan o Fuji. No? Pero ngayon, dahil seemingly unlimited na yung ang ganda mo dyan, Susan. Yung yung mga memory space ng ating camera. Kuha lang tayo ng kuha. Pero walang gastos tandaan natin yung selfie tsaka yung Throwback Thursday. It is not just really about the self o kaya naman yung tungkol sa lugar na pinupuntahan natin. No? Minsan talaga it's also about company. No? It is also about yung experience. No? Minsan yung iba nga, ang pinipicture nila sa Throwback Thursday, pinopost lang nila yung mga bungi sila. O kaya naman yung larawan nila nung kabataan nila na sama-sama sila ng Pasko. Prof. Wala akong pinalaman. Ano masasabi mo dyan? Prof, wala akong pinalaman dyan sa picture na nakikita mo, ha? Sino? Si yan eh. Sino ba to? Si Barbie Fortesa. Sino yan? Ikaw ba? Ayan, sa loob yata to ng, studio ng, Talagang kailangan ibinababad si Barbie Fortesa. Ilan taong ka dyan? Hindi ako yan. Ako ba yan? Hindi, ganyan yung dating uniform na mga, na mga stewardess. Sino ba yung nagbabad niya? Kilala mo ba yung Edison? Familiar. Familiar? Parang kilala ko nga. Kilala mo ba yung Maris? Oo, kilala ko yan. Tingnan mo naman yung mikropono sa gilid. Talagang hindi mo may kakaila eh. Pinalaman yung may-ari ng larawan. Sino yan? Ito talagang Throwback Thursday talaga yan. Yan yung kuya-kuya ko palang si Rafi. Ay, ikaw ba yan? Tingnan mo naman! Grabe naman, ayos. Hindi, pero alam mo, sa isang banda, pag nakakakita ka ng mga old pictures, nakakatuwa din, di ba, Prof? Meron din kakaibang, kakaibang dinudulot sa damdamin mo. Oo, tingnan mo, talagang nasasayahan tayo. So, ganun din. Naabutan ko si Maris sa, sa UP, sa Student Council. Pero sa Philippine Collegian ako, siya sa Student Council. Oo nga, Edison. Parang siya ba yan? Ay, nakikita mo, Prof, siya ba yan? Oo, siya yan. Siya yan? Parang labo ng picture mo, no? Oo, talagang luma na talaga yan. So, kuya-kuya mo pa yung kasama mo dyan. Oo, hindi namin akalain. O, ayan, balik ulit sa'yo. Edison, hindi. Alam mo, pinapawisan ako din. Hindi, Prof, kasi si Edison, digital marketing trainer, no? So, itong mga nakikita natin, pinupost natin ng mga Throwback Thursdays, yung mga selfies natin, gano'n ito nakakatulong dun sa pagpapalago palalo ng social networking sites? Oo, no. Actually, kahit na lagi na itong Throwback Thursday, no? Si Prof muna, sige. Dahil in-introduce ito, yung iba kasi dyan, introduce yan lang talaga ng mga individuals, no? Hindi naman talaga yun yung parang inimbento ng mga social networking sites, no? Pero nakakatulong ito sa paglago ng mga social networking sites kasi nagkakaroon ng alternative yung ating mga kabataan, yung mga users natin, no? Matanda man o bata. Nagkakaroon sila ng alternative na venue para magpahayag, no? Hindi alam nyo kasi ang social media dati, wala pa ang social media dati sa panahon ng
yung onset ng internet, ano? Kumbaga dati, pag internet, military use lang yan. No? Tapos, ang maganda ngayon sa social media, dahil nag-expand ito at ginamit din ng media tsaka ng ating mismong mga mamamayan, nagkakaroon talaga tayo ng alternative na venue for expression. Kaya itong sige, go ahead, itong mga ganitong klase ng mga Throwback Thursday, it is not just really to promote social networking sites Although gustong-gusto yan ng mga negosyante, yung mga may-ari ng mga social networking sites, no? Kasi talagang kumikita sila dyan through advertisements pa lang, ano? Nang walang pero gastos. apart from that, meron ding itong malaking-malaking kahulugan para dun sa mga users. Ikaw, Edison. Okay, actually, ang pagdating naman sa, sabi ko nga kanina, pagdating sa social networking site, it's all about you, your expression, your interest. Bilang isang tao, kapag nag-post ka ng isang image na dati pa, ng isang picture, it reminds you of yung mga masaya ka noon, yung mga ala-ala mo noon. Walang pinagkaibigan sa sa mga photo album na minsan, di ba tayo tinitignan natin kapag wala tayo magawa, we want to remember someone. So ngayon, it's just available for the public to see. Yeah, for the public to see. And sa internet kasi, we can upload anytime. Saka parang ang dali din mai-share mo ngayon sa mga kaibigan mo, di ba ngayon? Kaya lang talagang matatawa kapag nakita mo yung mga old pictures mo. No? Buti na lang hindi nahalungkat yung iba. Isa lang yung nakuha sa akin. Ay, na naman, binalik na naman. Talaga, kita mo naman ang bangs ko dyan. Kulot pabo ko dyan. At may konting tease pa. May atilis kong ganun yan, no? Saka uso pa dyan yung gano'n, di ba? Talagang binabad nyo. Nakakatuwa, nakakatuwa makita. So, Prof, anong natin dito? Anong gusto natin maging parting words sa ating mga message, sa ating mga manonood? Prof? Hello. Yun. Nais ko lang sabihin na lalo na sa ating mga kabataan at iba't ibang mga users ng social networking sites, gamitin natin apart from dun sa selfish or narcissistic interests natin, yung ating mga iba't ibang accounts, no, sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, ganyan, no. Kasi meron pa tayong ibang kailangang i-express, no? Sabi nga natin, yung tao, hindi naman tayo nabubuhay individually. There is nothing wrong with taking selfies, no? Or doing throwback Thursdays, no? Pero meron pa rin tayo ibang mga responsibility. Tandaan natin, ang social media, it is also social responsibility. Sana basta huwag natin gagamitin yan para ikaw ay manlibak ng kapwa mo, di ba? Mga ganun. Tapos halimbawa nakita mo, hindi mo lang gusto, huwag ka na magbigay ng mga negative na comment, di ba? Pero yung ibang mga magkakaibigan naman, parang, yung kumbaga, pinagtatawanan na nila. Pero kasi diba, kasi nga sa social media, di mo makokontrol yung mga manonood, titingin di ba? Sana wala na lang gano'n. Ano, Prof? Unless gawin mo private, sinutin mo, di ba? Pwede yan, pwede private. Prof, salamat ha. Maraming salamat, Professor Michael Adrada. Good morning. Thank you po. Edison, di ba, may mga gano'n. Halimbawa, nakita mo, kasi, so pagka, dapat pala alam nila gano'n, i-private mo, para makakakita lang, friends mo, relatives, gano'n. Actually, lalo na sa Facebook, meron settings dyan na pwede mong ipakita kung public, private, or your friends lang, no? Pwedeng everyone, no? Kung hindi ka komportable na makita ng karamihan, set it to friends only kung gusto mong kaibigan mo lang makita. Kaya lang, Edison, di ba, sa mga ganito, halimbawa, sa friends lang, tapos kapag merong isang friend mo ang nag-comment doon, possible ba na makita yan ng lahat kapag halimbawa ayaw mo ipakita? Hindi na siya nagre-reflect. Hindi na siya nagre-reflect. Kasi di ba, kung sensitive ka, ayaw mo makarinig ng mga hindi maganda, hindi mo naman mapiplis ang lahat may magko-comment, magse-sensitive ka, di ba? Sasama lang ang pakiramdam mo, ang loob mo, di ba? So, yung mga ganung application, yung mga settings, i-apply natin. I-apply na lang. Tsaka, parang nagpapakita rin naman ito ng creativity ng isang tao, no? Yes, creativity, expression. Yan, expression, di ba? Masarap, ang sarap na feeling Pero mo, makita mo yung mga old pictures mo. Ang katulad mo, yung picture ko, hindi ko alam kung saan nakuha yun. Ang ano pa doon, nakakagulat kung saan nila hinalungkat. Oo nga, alam mo, nakatago yun sa cabinet. May kagat nga ng daga ang dulo nun Nakalungkat pa. Salamat, Edison. Good morning, si Edison Victorino po at nakasama natin, nakipagkwentuhan sa atin ngayong umaga tungkol sa mga selfie. Oy, tama! Throwback Thursday. Throwback Thursday ngayon. Ilalagay ko ngayon yung kuha natin.